Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa The Sand and Steel Tribe, matapos na makamplito ng ating bida ang kanyang trabaho dito, ay nagpasalamat ito sa pinuno ng mga ogre at nakuha na nito ang 120 na ogre na magtatrabaho para sa kanya. Ganon din naman si Akosh. Sinabi din nito na ang mga ogre ay iba sa mga tao, at sila ay hindi gumagawa ng mga bagay-bagay na nakabase lang sa kontrata. Sa halip kapag sila ay sobrang nagpapasalamat ay ipinapakita nila ito. Kung kaya sinabi nito, bilang pinuno kasama ang buo nitong tribo ay nangako at idineklara na mula sa mga oras na ito, ang pamilya nila Lloyd Frontera at ang buong Sand and Steel Tribe ay ganap ng magkapatid. Sabay flex ng mga muscles ng mga ito. Dagdag pa ni Akosh na kung sino man ang kaaway ng Frontera family ay kaaway din ng kanilang buong tribo. At lalaban na kasama sa panig ng mga Frontera. Dahil dito ay nakatanggap ng mensahe ang ating bida, kung saan sinasabi na ang mga ogre ay tinanggap na ito bilang tunay na kaibigan. At ang kanyang RP ay patuloy na tumaas kung saan meron na itong 611 na RP. Matapos mabasa ang natanggap nitong mensahe ay sinabi nito na mabuhay ang The Sand and Steel Tribe. Matapos nito sila ay bumalik na sa kanilang bayan, kung saan makikita ang mga villagers na sobrang natatakot. Yun ay dahil sa kasama nitong batalyon ng mga ogre. Sinabi ni Lloyd na dapat ay nag-anunsyo ito nang sa ganoon ay mawala ang takot ng mga tao sa mga ogre. Pero maging ang Baron at asawa nito na kahit may alam sa mga ogre ay natakot pa rin nang makita ang mga ito sa personal. Samantala naging usap-usapan naman ang nagawang pagtalo ni Lloyd sa Dark Sorcerer at pagliligtas nito sa kanyang mga tauhan, kung kaya nakatanggap ito ng di inaasahang reward. Na plus 300 na RP. Kung kaya sa kasalukuyan ay mayroon na itong 911 na RP. Samantala, abala ang ating bida sa paghahanap ng mga bagay na maaari nitong magamit mula sa mga nakuhang gamit sa Dark Sorcerer bago ito ipagbili. At habang tinitingnan nito ang isang libro ay meron itong nakita, na kung saan agad itong umalis at nagmadali na pumunta sa minahan. Pagdating sa minahan ay agad nitong hinanap si Tordes. At dito makikita natin ang gusgusing mukha ni Tordes. At dito sinabi ni Lloyd na mayroon itong magandang balita para sa kanya. At tinanong si Tordes kung naaalala pa ba nito ang kanyang pinirmahan na kontrata na kung saan 520 years itong magtatrabaho. Malumong sumagot ng oo si Tordes. Sinabi din ni Lloyd na kung iisipin ang kontratang iyon ay katawa-tawa at ito ay isang biro lang. Sabay sabi kay Tordes na hindi na nito kailangan mag-alala kailanman. Sabay ipinakita ang libro na kung saan sinasabi na merong spell na maaaring gamitin para makontrol ang isang bangkay. Na ang ibig sabihin ay magagawang magtrabaho ni Tordes sa loob ng 520 years. Dahil sa narinig ay tila nawala ng buhay si Tordes. At di na nakapagsalita, kaya naman nagtanong si Lloyd kung siya lang ba ang excited tungkol dito. At sinabing ngumiti si Tordes. Ngumiti naman ito may kasamang luha nga lang. Dahil dito nakatanggap ng mensahe ang ating bida kung saan sinasabi na humanga daw si Satanas sa kanya at gusto ito bigyan ng posisyon sa underworld. Pagbalik sa kanilang palasyo ay hinanap nito ang Baron. Dahil sa may kailangan silang pag-usapan ngunit di niya ito makita. Nagtanong ito sa isa nilang kasambahay. Sinabi na ang Baron ay mayroong mga bisita at ito ay ang mga moneylender na si Shiloh at Meatloaf. Makikita sa mukha ng ating bida na may masama itong pinaplano. Habang nag-uusap si Baron Arcos at ang dalawang moneylender, sinabi ni Meatloaf na ang kanilang policy ay kailangang bayaran ng buo ang principal ng kanilang inutang ng isang bayaran lang. Pero sinabi nito gagawa daw sila ng special arrangements para kay Baron Arcos na kahit 10% lang muna ang ibayad nito sa inutang na principal. Pero ang kapalit ay ibibigay nito sa kanila ang minahan. Pero hindi sumasagot ang Baron dito. Hanggang sa kumatok si Lloyd na pinapasok naman ng Baron. Pagbukas pa lang ng pinto ay agad nitong binati ang dalawa na akala mo talaga ay totoo. Inunahan naman agad ito ni Meatloaf na kung pagbabantaan sila ni Lloyd ay meron na itong imbitasyon. Pero sinabi ni Lloyd na narinig nito ang magandang offer na sinasabi ng dalawang moneylender, kung kaya sinabi rin nito na mayroon din siyang i-offer. Pero sinabi ni Meatloaf na wala itong pakialam sa offer ni Lloyd. Pero sinabi pa rin nito ang gusto niyang sabihin na kung saan, magbabayad sila ng pakunti-konti ng kanilang mga utang, at bababaan naman ng mga ito ang interest na naaayon sa kanilang binabayad. Pero mas lalong nagalit si Meatloaf sa sinabi ni Lloyd.
Kung kaya naman sinabi ni Lloyd na ang dalawa ay pwede magsabi ng basurang offer samantalang siya ay di pwede. At sinabi din nito na dahil doon siya ay nagagalit na. Sabay pasok ni Arosh, na sobrang ikinatakot ng dalawa. Sabi pa ni Arosh na kung sino man ang manggugulo sa mga frontiers ay wawasakin nito ng buong lakas ng Sand and Steel Tribe. Na mas lalong nagpanginig sa dalawa. Kung kaya naman sinabi ni Lloyd na tanggapin ang kanyang offer dahil kung tatanggihan nila ito ay masasaktan ang kanyang damdamin. Na kapag nasaktan ang damdamin ni Lloyd ay pipira-pirisuhin naman sila ni Arosh dahil dito ay mabilis na tumakbo palabas ng palasyo ang dalawang Mokong. At dito ay nagkausap na ang mag-ama, sinabi ni Lloyd na ang kanilang construction business ay patuloy na lumalawak, at ang kanilang minahan naman ay maayos din na tumatakbo, na kung saan di magtatagal ay makapagbabayad na rin sila ng kanilang mga utang. Pero meron silang malaking problema, na kung saan kapag hindi nila agad na solve ay magiging seryoso iyon. Sabay turo kay Arosh at sinabi na 10 beses na ulit sila kung kumain kumpara sa normal na tao. Natiyak na malaki ang magiging gastos ng pagpapakain sa kanila, na kung di nila magagawa ng paraan ay maaaring madagdagan ulit ang kanilang mga utang na lubos na ikinabahala ng Baron. Sa minahan, sinabi ni Lloyd na tulad ng kanyang hinala ang mga ogre ay ang mga best miner. Dahil sa kanilang di kapani-paniwalang kakayahan at pagiging adik sa pagwo-workout ay mabilis nito napapataas ang kanilang productivity. Sa sobrang adik nga ng iba sa pagwo-workout may isang ayaw paawat na straight 24 hours na nagtatrabaho. Dagdag pa ni Lloyd na hindi na nila kailangan bayaran ang mga ito basta mabigyan lang nila ng sapat na pagkain. Pero hindi ito ganun kadali, sabi ni Lloyd. Sa patuloy na pag-uusap ng mag-ama ay sinabi ni Lloyd na kailangan nilang magtaas ng tax sa kanilang mga nasasakupan. Dahil kailangan nila ang pera para may pambili ng pagkain ng mga ogre. Naiintindihan naman ito ng Baron, pero sinabi nito na ang lahat ng tao sa kanilang nasasakupan ay nahihirapan kung kaya di sila maaaring magtaas ng singil ng tax sa mga ito. Samantala alam din naman ito ni Lloyd na kung patuloy silang magtataas ng pagkuha ng tax ay maituturing na itong pagnanakaw. At sino ba naman ang gusto magtrabaho at pagkatapos ay mapupunta lang halos sa wala, sabi ni Lloyd. Kaya nagtanong ang Baron kung paano nito imumungkahi ang pagtataas nila ng kanilang singil sa buwis. Na sinagot naman ni Lloyd na simple lang, kailangan lang natin na mabigyan ng mas maraming pagkakakitaan ang mga tao, sabi ni Lloyd. Kung saan binanggit ni Lloyd ang The Forgotten Northern Lands. Ang The Merits Wetlands na kung saan nais niya itong gawing isang farmland. At ibabahagi sa mga tao para mapagtamnan na kung saan ay makakatulong para kumita ng malaki ang mga tao at dahil dito ay makakapagbayad na sila ng buwis. Matapos ng pag-uusap ng mag-ama, ay pinuntahan nila ni Javier ang nasabing lupain. Sinabi ni Javier na ang lupain na iyon ay 100 years ng abandonado. Paano makakapag-farm ang mga tao dito, tanong ni Javier, na sinagot naman ng ating bida na may plano ito. Basta maghintay lang si Javier, pero sa isip-isip ng ating bida ay hindi ito magiging madali. Kung kaya naman pinag-aralan ni Lloyd kung ano ang mga dapat nitong gawin para mapanatili o at least hindi ma-stuck ang tubig kahit pa umuulan. At sumubok ito ng iba't ibang paraan. Paulit-ulit itong humahanap ng paraan sa loob ng 21 days. Habang si Javier at ang ama nito ay magkasama na pinagmamasdan ng ating bida. Sinabi ni Javier na hindi ito nagpapahinga at hindi rin kumakain ng maayos, patitigilin ko na ba siya? Tanong ni Javier sa Baron. Pero sinabi ng Baron na wag. Kahit na ako ang tatay niya, ay nagawa ko ding magalit sa kanya. At iniisip ko rin kung kailan ito magbabago at kung posible ba iyon. Pero ngayon, parang isang himala, na parang ibang tao ang aking nakikita sa kanya. Hindi ko man siya matulungan, pero ayaw ko rin maging hadlang dito, sabi ni Baron Arcos. Kaya nasabi ni Javier na wise decision ito ng Baron. At sinabi rin nito na ang kasalukuyang Lloyd ay ang taong hindi sumusuko hanggang sa magawa nito ang nais niya. At dahil nga dito ay muling na namang tumaas ang RP ng ating bida. Ang kasalukuyang RP niya ay 931. Patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Lloyd. Hanggang sa mapahiga na ito dahil sa pagod. At dito ay napagpasyahan na ng ating bida na muling mag-summon. At tinanong sina Pudong at Banggol kung gusto na nila ma-meet ang kanilang magiging bagong kaibigan. Kinabukasan, sinabi ni Lloyd na ang Stage 1 ng Merits Wetlands Reclamation Project ay ang pag-aalis ng lahat ng tubig dito. At sinabing kakailanganin nito ang dalawang alaga,
na makikita sa mukha ng mga ito na tila sinasabi na hindi nila kaya. Kung kaya ay napagpasyahan niya mag-summon ulit. Dagdag pa nito na gagamitin nito lahat ng kanyang RP para makapag-summon ng marami. Nagsimula na sa pag-summon ang ating bida, na kung saan sinabi nito na katulad ni Pudong at Banggol ay ang gusto nitong makuha ay yung lumalaki rin. Dahan-dahan nang lumabas ang kanyang summon na kung saan diretso itong tumama sa mukha ng ating bida at nag-bounce-bounce pa. Ang kanyang na-summon ay si Hammang na isang mukhang hippopotamus. Makikitang naging masaya sina Pudong at Banggol nang makita si Hammang. Matapos nito ay hiningi na ni Lloyd ang manual ni Hammang. Pagkabasa sa manual ay nadismaya ang ating bida dahil sa hindi nito kailangan gumamit ng sunflower para lumaki. Kung saan nasabi na lang ng ating bida na ngayon ay talagang isang daga na lang ang kanyang nakuha. Muli sanang magsasummon ang ating bida dahil sa sinasabi nito na walang kwenta ang kanyang nasummon. Dahil sa sinabi na iyon ni Lloyd ay makikitang nalungkot si Hammang, habang si Banggol naman ay nagagalit sa sinabi ni Lloyd. Matapos ay tinanong ni Lloyd si Hammang kung ano ang skill nito. Pinakita ng messenger na ang skill nito ay tinatawag na one-shot na kung saan kaya nito uminom ng tubig hanggang sa makakaya ng katawan ni Hammang. Dahil dito nasabi ng ating bida na tamang-tama ang skill na ito at ito ay siniswerte. Nagsimula na ipakita ni Hammang ang kanyang skill sa ating bida, na kung saan hinihigop nito ang tubig na dahan-dahan na nagpalaki kay Hammang. Di makapaniwala si Lloyd sa kanyang nakikita dahil nagmistulang giant si Hammang at halos maubos nito ang tubig sa lupaing iyon. Gulat na gulat si Lloyd sa kanyang nakikita habang si Banggol at Pudong ay mayabang na nakatingin sa kanya. Kinabukasan ay dito na sila magsisimula na angkinin ang lupain na tinatawag na The Merits Wetlands. Na kung saan inumpisahan ito ni Hammang na taga-alis ng lahat ng tubig dito, at ito ay kanyang ilalabas sa isang ilog, at ito ay paulit-ulit niya lang gagawin. Habang ang ibang trabahador naman ang magtatanggal ng mga damo at ibang bagay na makakaabala sa kanila. Masiglang sinabi ng ating bida na kapag sila ay natapos na sa kanilang ginagawa ay magkakaroon ng mga ito ng isang party. Kaya naman naging masaya ang lahat ng trabahador nito. Habang si Javier ay nakatingin sa kanilang ginagawa ay nasabi nito na ang dating wasteland ay naging isang farmland na. At napansin nito sa sarili na parang natural na lang sa kanya ang kanyang ginagawa. Maya-maya ay pinuntahan ito ni Lloyd at inutusang itanim ang mga halaman. Tatanggi sana si Javier, ngunit wala na itong nagawa at tinanggap ito matapos sabihin ni Lloyd na ito ay para sa kanilang bayan. Itinuturing ng lahat na tila isang milagro na ang dating wasteland ay nagawang maging isang farmland. Kung kaya lahat ng tao dito ay sobrang humanga kay Lloyd. Dahilan para mabigyan na naman ito ng malaking reward na RP. Sa kasalukuyan ay meron na itong 1,281 RP. Habang si Javier ay masayang nagdidilig ng halaman, ay sinabi ni Lloyd na ang kailangan na lang nilang gawin ay ang water wheel at tapos na sila sa proyektong ito. Habang si Javier ay walang idea tungkol dito, ay ipinaliwanag ni Lloyd na ang water wheel ang magsisilbing taga-alis ng sobrang tubig sa tuwing magkakaroon ng tag-ulan. Naputol ang pag-uusap ng dalawa nang may biglang dumating na mga nakakabayo. Sino sila, tanong ni Lloyd? Ito si Viscount Lacona na galing sa norte ng Merits Wetlands. Nagtanong ang isang tauhan ni Viscount kung sino ang taong nakatalaga sa proyektong ito. Pero tila di nagustuhan ni Javier ang asal nito. Pinigilan naman ito ni Lloyd at sinabi na siya ang taong hinahanap niya. Alam mo ba na ang lupang ito ay pagmamay-ari ni Viscount Lacona? Kaya umalis kayo dito, sabi nito sa ating mga bida. At dito muna natin puputulin ang video na ito. Kung nagustuhan mo at nais mong sundan lahat ng upload sa page na ito ay pakipindot lang ng subscribe button dyan sa ibaba. Pati na rin ang bell button para isa ka sa agad na mano-notify once may bago tayong upload. Maraming salamat.